na funny struggles. Anong halimbawa niyan, ate? Di ba linggo ngayon? Sunday ngayon. Baka bukas ma-experience mo to. Funny struggle daw yung hirap na hirap kang gumising sa umaga. Dahil kailangan mong pumasok, lalo na pag Monday. Di ba Monday bukas? Dati, naalala ko kami ni Ate Reyna. Pag uuwi na kami galing church dati, pag Sunday, sasabihin namin, ay, Monday na naman bukas. Ibig sabihin, may pasok na naman kami. Ibig sabihin, magtatrabaho na naman kami kasi Monday na. But I believe na deal na sa amin yan ng Panginoon. At hindi na gano'n yung tingin namin pagdadating yung Monday. Tandaan natin na bawat araw ay biyaya ng Diyos. Amen? Dapat bago matapos yung isang araw, may excitement tayo sa puso natin para sa bagong araw na nire-ready sa atin ng Panginoon. Amen po? Sige nga, sabihin mo, yes, Monday na bukas. Pero malungkot yung mukha, no? Monday na bukas. Hindi Monday na naman bukas. Na magkaiba yun. Monday na bukas. Pangatlo po, na struggle, yung emotional struggles. No, maraming kabataan ngayon yung emo. Alam niyo yung emo? Yung makakapal yung eyeliner. Emotional. Short for emotional. Mabilis silang ma-insecure, mabilis silang ma-depress, mabilis silang maging anxious o balisa. No, yung kanina lang masaya siya, parang in one snap, hindi na namamansin. Yun pala malungkot na o galit na pala sa'yo kasi na-offend mo siya. Na-offend mo siya sa sinabi mo kanina. Na kung may kilala tayong taong ganito, huwag mo na i-name drop. Na o kung nandito man siya, huwag mo nang tignan. Tinignan pa. No, pero on a serious note, these emotions are real. Totoo sila. Valid yung mga emotions na nararamdaman natin pag nasa isang sitwasyon tayo. Pang-apat po, yung spiritual struggles. No, hindi lang para sa inyo to, hindi lang para sa mga kabataan. Para to sa lahat ng mga Kristiyano. No, kabataan man o hindi, nakakaranas tayo nito at some point sa buhay natin, no, sa journey natin sa Panginoon. Ano pong halimbawa nito, Ate May? No, ito yung mga times na sinusubukan mo naman talagang manalangin. Pero yung isip mo gumagala na, lalo na pag matutulog ka na. No, wala yung focus mo sa pananalangin kasi nakatingin ka na sa unan mo. No, sa unan mo, inaantok ka na. Sasabihin mo na lang kinabukasan, Lord, sorry, sinubukan ko naman talaga. No, I did my best. Anong kadugtong nun? But I guess my best wasn't good enough. No, kasi the struggle is real. O kaya sinet mo yung devotion time mo o yung Bible reading mo sa umaga. Kasi gusto mo motivated ka sa pagsisimula ng araw mo. Pero madalas tinatanghali ka ng gising. No, sasabihin mo naman sa Panginoon, sorry Lord, nag-alarm naman ako pero talagang the struggle is real. Isa pang example, kapag yung isang tao may atraso sa atin, may ginawa sa atin, alam naman natin na dapat natin siyang patawarin. Tama ba yung magpatawad? Yes. No? Alam natin na dapat natin patawarin yung tao na to. Sasabihin natin sa Lord, Lord, hindi ko pa siya kayang patawarin. No? Kasi ang sakit pa rin ang ginawa niya. Tinatry ko naman, Lord, pero talagang the struggle is real. Sabi kapag ang isang Kristiyano daw ay sinasabi yung mga words na the struggle is real, yung taong ito ay nakikipag-wrestle sa kasalanan, sa nararamdamang pagdududa at sa kanyang emotions. Bakit may wrestling na nangyayari? Kasi nakikipaglaban siya sa mga bagay na yun, na ayaw niyang maging talunan. Ayaw nating maging talunan tayo over sins, over doubts, and over our emotions. Tandaan po natin na para sa ating mga Kristiyano, kahit totoo yung mga struggles na nabanggit natin, totoo din po sa buhay natin yung kalakasan ng Diyos.
No, totoo din yung grace ng Lord sa buhay natin at yung presensya niya sa buhay natin. No, even though the struggle is real, so is God's strength, grace, and presence ay totoo din po sa ating mga buhay. Paypay lang ako, ang init eh. Na question, bakit ba tayo may struggle? No, sa tingin nyo, bakit tayo may struggle? The very reason po, kasi tayo po ay nasa mundo pa. No, tayo ay nasa mundo pa. Kung saan constantly binubulong sa atin na sundin natin kung ano yung nasa puso natin. No, di ba? Sabi, follow your heart. No, maniwala ka sa nararamdaman mo, laging payo yan, lalo na sa mga kabataan. Pero let's be honest, no, our feelings can change quickly, madaling magbago yung mga nararamdaman natin. Mabilis magbago yung ating mga nararamdaman. Katulad no, ng halimbawa natin kanina, na kanina lang okay naman siya, no, masaya naman siya, pero pagtingin mo ulit sa kanya, nakasimangot na, galit na siya. Minsan, same with our relationship sa Lord. No, may mga moments na feel natin na ang lapit sa atin ng Panginoon. Or na malapit tayo sa Panginoon. Tapos the next day, ang dry na natin. No, ang distant na natin o ang layo na natin sa Panginoon. Tapos may mga times pa na iniisip natin, siguro nakalimutan na ako ng Lord. No, may mga ganun tayong pag-iinarte. May mga ganun tayong moments. Nakalimutan na siguro ako ng Panginoon. No, ang tanong, okay lang ba na may mga ganun tayong thoughts? Yung may mga ganun tayong thinking, okay lang ba yun ate? Minsan lang naman eh. Minsan ko lang naman isipin yun na malayo yung Lord na nakalimutan niya na ako. Ang sagot po ay hindi. No, hindi yun okay. Though common struggle talaga yun ng mga Kristiyano, no, lalo na po ng mga bago pa sa pananampalataya. Pero hindi dapat siya i-normalize. Common siya, pero hindi dapat i-normalize. Kasi pag inisip natin na okay lang na mag-isip ng ganon, na okay lang yan sa Panginoon, parang sinasabi na rin natin na okay lang din na hindi na mamuhay out of faith, no, out of pananampalataya. The Bible reminds us na tayo po ay mamuhay sa pananampalataya at hindi base sa ating mga nararamdaman. Kaya ganun yung title natin, Faith over Feelings. Diba? Faith over Feelings. Sabi sa text natin ngayong hapon, sa 2 Corinthians 5:7, pakibasa nga po yung English. 1, 2, 3, go. For we live by faith and not by sight. Ulit, sa pa. Tapos sara niyo yung mata niyo. Sara niyo yung mata niyo. Iksi lang yun. 1, 2, 3, go. For we live by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. Sa Tagalog, sabi, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. No, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin bilang mga Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos para magtiwala sa kung ano ang sinasabi ng Biblia o ng salita ng Diyos. At hindi tayo babase sa kung ano ang nararamdaman natin. No, hindi tayo dedepende sa kung ano ang sitwasyon na meron tayo. Hindi sa mga bagay na nakikita natin. At bilang mga kabataang Kristiyano, no, nire-remind din tayo ng Lord na ang ating feelings and emotions ay madaling magbago. No, at minsan yung mga circumstance sa buhay natin na confusing, nakakalito. Pero alam niyo po kung ano yung hindi nagbabago, yung katotohanan po ng Diyos. No, God's truth stays the same. Sabi, living by faith means ay yung pagpili na maniwala sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. No, ang faith means pagpili na maniwala, no, sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang Biblia, no, sa kanyang salita. Na kahit hindi match yung nararamdaman natin o nakikita natin sa sinasabi sa Bible, na maniniwala pa rin tayo kasi yun yung sinasabi
sa salita ng Diyos. Halimbawa, lagi kong naalala yung prayer request na to sa groupings namin, sa small group every Sunday, at saka sa Bible study. Laging ito yung sinasabi niya kapag nag-ask ako ng prayer request. Sabi niya, Ate May, yung sa school at saka sa bahay po. No, lagi kasing magulo at saka maingay. Nag-aaway kasi si Mama at saka si Papa. No, lagi yun, consistent. Every Saturday, Sunday, laging ganun yung prayer request niya. And until now, included yun sa aming prayer list. Though ilang months na namin pinapanalangin yung bagay na yon, alam ko hindi siya nawawala ng pag-asa na one day sasagutin ng Panginoon yung desire ng heart niya. Alam niyo, may pangako ang Diyos sa Bible that He is the God of order and He is in control of everything. Na kung nakikita niyo na parehas kayo ng sitwasyon sa bahay, katulad ng prayer request na yon, o kaya sa mismong sarili natin, minsan magulo yung isip natin, o madalas hindi natin maintindihan yung sarili natin. Na Lord, bakit ang ingay? Bakit laging magulo? Declare those promises sa Panginoon. Sa panalangin mo sa Kanya. Sabihin mo, Lord, I believe Ikaw ang mag-aayos ng sitwasyon namin sa bahay. Ikaw ang magbibigay ng kapayapaan at kaayusan sa buhay namin. Kasi pwede natin sabihin sa Panginoon, kasi sabi mo, Lord, na pangako mo sa salita mo, na Ikaw yung Diyos na may control sa lahat ng bagay. Pwede nating sabihin yon sa Panginoon. When life gets confusing and painful, remember na mabuti pa rin ang Panginoon. Kahit anong nangyayari sa buhay natin, puro sakit man yung nararanasan natin, puro kaguluhan, ang Panginoon ay mananatiling mabuti. He is still good and He is in control. Makikita rin natin na sa verse natin na binasa kanina, na kaya tayo dapat mamuhay in faith is because feelings are temporary. Ibig sabihin, ang ating mga nararamdaman ay pansamantala lang. Ano yung temporary? Pansamantala, hindi siya nagtatagal. Kaya sinabing ang emotions ay pabago-bago. While faith is based on something that never changes. O ang pananampalataya ay nakabatay sa isang bagay na hindi nagbabago. At yun po, ang bagay na yun na hindi nagbabago ay ang salita ng Diyos at Kanyang mga pangako. Maging yung katangian ng Diyos ay hindi rin nagbabago. Feelings are real, walang question doon, totoo yung mga emotions natin. Pero sabi, hindi sila reliable. Feelings are not reliable. Hindi maaasahan yung ating mga nararamdaman kasi pwede itong ma-influence, katulad ng mga stress. Alam ko kahit bata pa kayo, may mga gano'n na kayo. May mga bagay na nagbibigay sa inyo ng stress. Yung feelings, pwede siyang ma-affect ng mood natin, maging ng mga sitwasyon sa buhay. On the other hand, faith is steady, matatag. Kasi ito po ay naka-anchor, anchored doon sa katotohanan na hindi nagbabago, at yun ay kung sino ang Diyos, at doon sa Kanyang mga ipinangako sa Kanya pong salita. Feelings come and go, dumarating at nawawala yung mga nararamdaman natin, but faith helps us stay grounded. Pinapatatag tayo ng ating pananampalataya, sinisecure tayo ng ating pananampalataya sa Diyos, at binibigyan tayo ng pag-asa nito, na kahit pa ang buhay natin ay very unstable, pabago-bago. Pero ang salita ng Diyos, makakaasa tayo, very reliable po ang salita ng Panginoon. Sa lesson po natin ngayon, tinuturo sa atin na lagi nating piliin, naman paniwalaan kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos o yung Kanyang Biblia, yung salita ng Panginoon. Pipiliin nating maniwala kahit yung emotions natin, iba yung binubulong sa atin or may ibang binubulong.
Again, emotions are real but they are not always right. Ulit. Sabi po, emotions are real but they are not always right. No, totoo yung mga emotions natin pero hindi sila laging tama. Nagbabago ito depende sa mood natin. Nagbabago nga yan kapag puyat ka eh. Di ba? Pag puyat tayo, nagbabago yung mood natin. No, kahit pag gutom lang tayo, may kilala akong ganun pag gutom, galit eh. May ganun eh. No, pag nagugutom tayo, nag-iiba rin yung mood natin. Na may mga bagay na sinasabi sa atin na madalas pinapaniwalaan natin. No, minsan, halimbawa, naririnig natin or sasabihin natin sa sarili natin, I feel alone. Nakita nyo dyan, nakalagay, I feel alone. No, sabi niya, hay, mag-isa na naman ako. Minsan nararamdaman natin na we are not good enough. No, o hindi tayo sapat. Minsan pakiramdam natin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos, no, sa mga panalangin natin. May mga araw na feeling mo hindi ka kamahal-mahal. Na may mga araw na minsan tingin mo sa sarili mo failure ka. Nararamdaman po natin yung mga bagay na yon kasi nakikinig tayo sa feelings natin, no, sa sarili nating nararamdaman, sa emotions natin. Pero ano bang sinasabi sa atin ng Biblia? Kapag feeling mo mag-isa ka, sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Yun po ay katotohanan mula sa salita ng Diyos. Hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan ng Panginoon. At kapag feeling mo hindi ka enough, no, hindi ka sapat, sabi ng Lord sa awit 139:14, you are fearfully and wonderfully made. Kapag dumadating yung panahon na you feel so unloved, no, hindi ka kamahal-mahal, sabi sa Bible, walang sino man o anumang bagay ang makakapaghiwalay sa'yo sa pag-ibig ng Diyos. Walang anumang bagay o sino mang tao yung makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. And you might feel like a failure. Ano ba yung failure sa Tagalog? Naintindihan niyo naman failure, no? Hindi ko maisip sa Tagalog. But in Christ, sabi, you are more than a conqueror. Isa kang mananagumpay sa mata ng Panginoon. No, pag failure, parang feeling mo lagi kang talunan, bigo, bigo. Lagi ka nagkakamali, pero sa mata ng Panginoong Hesukristo, you are more than a conqueror. Sabi mo nga sa katabi mo, you are more than a conqueror. Ibig sabihin, isa kang mananagumpay sa mata ng Panginoon. Bakit ba mahalaga na ganito yung mindset natin, no, na finifeel natin ang salita ng Panginoon? No, bakit dapat lagi nating iniisip at dinedeclare yung mga katotohanan ito mula sa Biblia? Number one reason, no, kung lagi nating hahayaan na mapangunahan tayo o ma-take over tayo ng emotions natin, we will end up na laging down. No, makita mo yung katabi mo, lagi nakasimangot, na laging bagsak yung katawan, no, yung madilim yung mukha niya pag sinabing down. No, lagi tayong down, lagi tayong nakasimangot, laging malungkot. No, yung itsura siguro natin laging hindi maipinta. Pangalawa, kung emotions ang maglilid sa puso natin, sabi hindi tayo magiging matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. No, walang paglago na mangyayari. Kapag lagi tayong papangunahan ng emotions natin, ng mga nararamdaman natin, sabi, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Hindi natin madidiscover yung tunay na kapayapaan at yung tunay na purpose ng ating buhay. Truth over emotions means letting God's word define your reality. No, i-define ka ng salita ng Diyos, hindi ng nararamdaman mo. Hindi ng kung anong sinasabi ng sarili mo.
Hayaan mo na i-define ka no, ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, sabi sa salita ng Diyos, sapat ka, mananagumpay ka, mahal ka ng Panginoon. Yun yung lagi nating isipin. At this point, with those truths no, and reality, aware na tayo na may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi tayo laging matatag. No, na makikipaglaban pa rin tayo sa mga nararamdaman natin. Sa sinasabi sa atin ng mundo. Pero paano nga ba tayo magiging matatag? Na kung madalas hindi naman tayo malakas. How do we stay strong when most of the time we do not feel strong? No? Anong gagawin natin kapag feeling mo nang hihina ka? Una daw, sabi dyan, anong sabi po? Stand on God's truth, o God's word. No, manindigan ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. No, magtiwala ka, maniwala ka, at panghawakan mong mabuti kung ano ang sinasabi ng Biblia. No, at hindi dapat nagmamatter kung anong circumstance yung meron ka. Pag sinabing circumstance, yung pinagdadaanan natin. No, hindi yun magmamatter. Basta ang iisipin natin, pangahawakan natin, yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. No, sabi dito, make God's word your foundation. Ito yung unshakable truth no, natin pag yung mga nangyayari sa buhay natin ay nagiging mahirap. Tandaan natin na if we stand on God's word, we are declaring na kahit natatakot tayo, maniniwala pa rin tayo sa sinasabi ng Diyos. No, kahit feeling mo natatakot ka, maniniwala ka pa rin sa sinasabi ng Diyos. Na kahit ayaw sumunod ng iba, susunod ka kasi yun ang sinasabi ng Biblia. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kahit wala pa tayong nakikitang sagot sa mga panalangin natin, o wala pa tayong nakikitang pagbabago sa sitwasyon natin, ide-declare natin na pangahawakan ko pa rin ang pangako ng Diyos sa akin. Paano natin yun malalaman? Ate May, paano ko malalaman yung mga pangako ng Diyos? Sino po may mga Bible sa atin? Taas kamay. May Bible tayo para buksan at basahin. Doon po natin makikita no, at madidiscover yung mga plano sa atin ng Diyos. Pangalawa po, pray honestly o manalangin ng tapat. Tanong, lahat ba tayo nananalangin? Lahat po marunong manalangin? No, hindi lang sinabi na manalangin tayo, no, hindi lang basta manalangin. Meron diyang may adverb dyan. Alam niyo adverb? No, after ng word na pray. Ano yung word after na pray? Honest lang? Honestly. No, sabi dyan, pray honestly. No, yung word na honestly, dinedescribe niya yung manner kung paano dapat tayo manalangin. No, ibig sabihin, when we pray, maging sincere tayo. Maging open tayo sa Panginoon. No, dapat wala tayong pretensions. Ano yung pretensions ate? Yung di ka nagpapanggap. Di ka nagpapanggap sa harapan ng Panginoon. No, kapag nananalangin tayo, wala tayong itatago o i-reserve. At dapat po, sabi dito, ang tapat na pananalangin ay yung pag-express natin ang totoo nating nararamdaman sa Panginoon. No, i-express natin yung takot natin, yung mga doubts natin, yung joys natin sa Panginoon. Naalala ko yung meron ako dating isang favorite na kanta, na personal worship song. No, sabi doon, yung title, Come However You Are. Come however you are. Lumapit tayo sa Panginoon kung ano man yung kalagayan natin. No? Ano mang estado, ano mang condition ng puso mo, ng buhay mo, tayo ay lumapit sa Panginoon. No? Dapat wala tayong idadagdag, wala tayong ibabawas sa sarili natin. Come as you are and be honest when you pray. Maging tapat tayo sa pananalangin. No, hindi mo kailangan gumamit ng mga salitang malalalim.
Hindi natin kailangang gumamit ng mga salitang magaganda. O di mo kailangan mag-English kapag nagpe-pray ka. Kung saan ka sanay na language, yun yung gamitin natin sa pananalangin. No, kasi in the first place, alam naman na ng Diyos yung pinagdadaanan natin. Alam ng Diyos yung nasa puso natin. No, just pray and be real with God. Maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Pangatlo, worship anyway, sabi dyan. Worship anyway. No, sumamba ka pa rin. Sa Tagalog, pag sinabing worship anyway, sumamba ka pa rin. No, kailan ate? Kailan yun? Kailan yung pagsamba na yun? No, kapag maayos lang ba yung buhay natin? Sasamba lang tayo sa Panginoon pag maayos yung takbo ng buhay natin? O kapag marami tayong blessings? Ba, sa pagpasko marami tayong pera, doon lang ba tayo mag-worship sa Panginoon? Sabi po dito, you will worship God regardless kung ano ang sitwasyon ng buhay natin. No, kung ano yung pinagdadaanan mo. No? Ibig sabihin, pipiliin mong magpasalamat, magpuri, at magtiwala even when life is hard. Kahit mahirap yung buhay. Kahit mahirap yung pinagdadaanan mo. No, kahit hindi mo feel mag-worship ka sa Panginoon. No, at kahit wala ka pang natatanggap na sagot sa mga panalangin, you will worship anyway. Alam nyo, kapag ganun na yung condition ng heart natin, it's considered as an act of faith. Na ibig sabihin, kahit hindi maganda yung pinagdadaanan mo o nasa maganda kang kalagayan, tapos nagpupuri ka sa Panginoon, sabi, considered yun as an act of faith. Katulad ni Job, no? Yung iba sa atin familiar sa kanya. Kilala po natin si Job, yung mga dati po sa kids, kilala natin si Job. No, wala bang galing sa children dito? Diba? O si Sean kilala. Si Job, siya po ay isang Bible character sa Old Testament no, nawalan ng mga mahal sa buhay. Nawalan siya ng mga anak, no, nawalan ng mga ari-arian at lahat ng pwedeng nawala sa kanya. Alam niyo kung ordinaryong tao lang si Job, for sure magagalit siya sa Diyos. Pero instead na magalit, sabi niya sa Job 1:20 to 21. Sabi diyan, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Verse 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. No, ang ganda ng huli niyang sinabi, kahit nawala sa kanya ang lahat, ano sabi niya sa huli, purihin si Yahweh. Pinupuri niya pa rin ang Diyos, no, sa kabila ng mga bagay na pinagdaanan niya. Nagalit ba siya sa Diyos? Nagalit ba si Job? Hindi. Kinwestiyon niya ba ang Diyos sa nangyari sa kanya? Hindi. No, imbes na gawin yung mga bagay na yon, siya ay nagpuri sa Panginoon. Another example po, sina Paul and Silas, no, na nakulong. Yung story na to naman nasa New Testament siya. No, sila po ay nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, bago sila kinulong, sila po ay maraming ginawang hindi maganda sa kanila. Pinaladkad sila, pinaguhubaran sila, no, at binugbog sila ng taong bayan. Pero sabi po sa Gawa 16:25, sabi diyan, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Anong ginawa nila? Sila ay nanalangin at tulog na kayo. Sila ay umaawit ng mga himno sa Diyos. Makikita po natin na sa kabila ng mga pagpapahirap sa kanila physically, they choose to worship God. Pinili nilang
purihin ang Diyos no, sa loob ng bilangguan, ng kulungan, no, sa isang lugar na hindi sila komportable. At panghuli, na number 4, kapag nakikita natin yung sarili natin na nanghihina na tayo sa pananampalataya, no, sabi dyan, let us look back and remember. No, balikan natin at alalahanin natin yung mga panahon na naging tapat sa atin ng Diyos. No, yung bagay na to dapat intentional tayo, no, reflecting sa mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. No, yung katapatan niya, yung provision niya. Na siguro yung iba sa atin na experience na minsan nagugulat na lang tayo na may dumadating na blessing sa atin. Na minsan hindi natin inaasahan pero may dumadating. Na bigla na lang may dadating and it's the work of the Lord sa buhay natin. Na Diyos yung kumilos doon para sa iyo. Also yung protection niya sa atin and grace ng Lord in the past. No? And by remembering all these things, nasa-strengthen o napapatatag nito, napapalakas nito yung ating pananampalataya in the present para sa Panginoon. At bilang pagtatapos po, no, bilang mga kabataan, normal na maramdaman nyo yung all kinds of emotions, no, yung maraming emotions sa puso nyo. Minsan masaya kayo, minsan discouraged o napanghihinaan, madalas galit kayo, madalas galit tayo. Natandaan natin na yung mga bagay na to hindi maglalast forever. Ba, sabi nga, walang? Hindi sila maglalast forever. Pero ang salita at mga pangako ng Diyos ay hindi magbabago. No, lagi nating piliin ang faith over our emotions. No, ganun kahalaga yun. Huwag tayong magpapakain sa nararamdaman natin. No, huwag nating susukuan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Our faith, sabi dito, our faith will grow stronger kapag pinili po nating magtiwala sa Diyos, even on the hard days sa ating mga buhay. No, kahit pa, sasabihin natin, magtitiwala ako sa Diyos kahit mahirap. Amen po? Sige po, tayo ay manalangin, tayo ay yumukong lahat. Let's close our eyes and let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng iyong salita sa hapong ito. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na ang tunay na pananampalataya sa iyo ay hindi dapat nakadepende sa kung ano ang nararamdaman namin. But kung sino ka, Panginoon, na patuloy naming ina-acknowledge na sa buhay namin, ikaw ay tapat, ikaw ay hindi nagbabago, at laging malapit sa amin, Panginoon. Kahit pa po madalas iba yung sinasabi ng aming mga nararamdaman. Dalangin po namin, Panginoon, na palagi kaming manindigan sa iyong salita. Especially, Lord, pag nakakaranas kami ng panghihina, no, ng pagkatakot, at pag-unsure kami sa mga bagay na nangyayari sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, to choose faith and your promises over our emotions, and to choose your truth over the lies of this world. We ask for your strength, Lord, as we walk by faith and not by sight, starting today. We worship you and we bless your name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.